FCC Manila is built upon the love of Christ. What Jesus did on the cross is a testament of His unconditional love to us. Here at FCC Manila, we show our love to others in our own little ways. Hi, I'm Divine Grace Mejia, and 13 years na ako sa FCC Manila. My ministry here is women's ministry. Paano niyo po naramdaman yung love o yung pagmamahal dito sa FCC Manila? Kung love lang talaga, sobra-sobra ang love ng FCC Manila. As in, mararamdaman mo talaga na family ka. Pag nawala ka, hanapin ka. Talagang hindi ka pababayaan. Kumbaga, ako kasi, medyo pasaway din akong Christian. Hindi naman talaga tayo perfect, 'di ba? So, nagkakamali, nadadapa, nababurnout, napapagod. So, ang FCC Manila talaga, sobrang sila, pag nawala ka, kahit isang linggo lang, hahanapin ka talaga at mga ngamusta, through chat, ganyan. Tapos, yun, balik na, ganyan yung i-encourage ka talaga. So, kaya nakaka-overwhelm kasi meron akong nahanap na talagang mararamdaman kong family ako dito sa FCC Manila. So, yun, hindi ka nila i-ignore. Dito sa FCC Manila, mararamdaman mo talaga na family ka kasi hinahanap ka. At alam mo na belong ka talaga. Ako si Ronald Josh B. Gondran. 3 years na ako sa FCC Manila at kabilang ako sa youth ministry at music ministry. Sa music ministry, paano ka nagkaroon ng desire na maglingkod at gamitin yung talent mo kayo? Pangarap ko po kasi talaga yung pagdadrums na music. Tapos, kaya naisip-isip ko rin po, ba't di ko na lang po gamitin sa pagpupuri kay Lord. Kasi ito lang naman yung talent na binigay sa akin. Tas, yun. Kaya gamitin ko na lang para magpuri kay Lord. FCC Manila is built upon the grace of God. We are people of grace. We stand today as a church only because of the grace of God throughout these 17 years. FCC Manila is built upon our faith in Christ. A lot of things happened this past few years. We face a lot of storms, but we are still here with our feet on the ground and fix our eyes on Jesus. As written in Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." FCC Manila will continue to remain for the years to come because this is the house of the Lord. Ako po si Lorna Garcia, 70 years old na. And then 17 years na ako dito sa FCC Manila. Actually, kami yung nag-umpisa nitong FCC Manila. At nag-start lang sa isang Bible study, and then after that, naumpisahan ang FCC Manila dito sa Sampaloc. Sa 17 years po ng FCC Manila, marami pong naging challenges. Ano po yung sa tingin nyo na sa mga challenges na nangyari po? And paano po na-overcome yun ng church? Napakadaming challenges na pinagdaanan ng ating church. Unang-una, yung paghanap na lang ng permanente nating church noon. Grabe kung
ilan ang mga tinignan namin para makabili tayo ng permanent na church na pagdausan ng ating service, no? At yun, praise God, at nahanap nga natin ito nga yung ating church ngayon. So isa yun sa mga challenges noon, especially financially, no? Saan tayo kukuha ng pambili ng building na ito? But praise God, meron tayong mother church, which is FCC Abu Dhabi. Yung mga ibang challenges, syempre sa isang church, hindi po maiwasan ang mga trials, no? Na sinasabi na pagdadaanan. But praise God, because of faith, no? Ng ating pananampalataya sa Diyos, kahit anong bagyo, anong trial, meron man sa loob ng church, no? But because of faith and because of love, dahil sa love, magkakaroon tayo ng unity in Christ, kasi we are one body. Bakit? Kasi the Holy Spirit is already in us. So we can do this with the help of our God, no? So kahit anong pagsubok man ang dinaanan ng FCC Manila, praise God, lahat yan nagkaroon ng, kumbaga sa may umalis, may dumating, mga pastors, mga leaders, may mga differences, may disagreement. But still, kung ang foundation ay si Jesus, no? Yan ay hindi siya magigiba because we have the right foundation. At yun ang ating Diyos, si Jesu Cristo. My name is Erica. I've been with FCC Manila for 17 years. So I've been part sa kids ministry and youth ministry before. So I believe yung pinaka talagang greatest challenge na na-encounter nung FCC Manila as a church is yung pag-change ng pastors. So hindi lang siya once nangyari. So maraming beses siya nangyari na nagkaroon tayo ng change in pastors. And alam naman natin yung importance ng yung role ng isang spiritual father sa isang church. So, specifically, yung mga challenges na na-encounter natin is mga emotional attachments, division among congregations, leadership gaps, and even yung succession plans. Kasi pag nag-change yung leader, mag-change din lahat, di ba? But praise God, by His grace, God helped us through and forward. So, paano ginawa ni Lord yun? So, through prayer, trust in God's plan, and obedience. Niremind tayo ni Lord na mag-focus on Christ, and mag-focus sa mission. And also, talagang pinaka-importante is to walk with love, no matter what. Kasi pag nandyan yung love, nandyan yung humility, nandyan yung forgiveness, nandyan yung unity, diba? And along the process, tinuruan din tayo ni Lord na, number 1, yung value ng open communication sa church. Number 2 is yung training of leaders. It's very, very important. And lastly, syempre, ang pinakamahalaga sa lahat is respeto and i-honor yung past leaders and i-embrace yung mga future leaders din na meron tayo ngayon. And yun, masabi ko na evil meant it for evil, enemy meant it for evil, but God meant everything for good. Ako nga po pala si Pastor Eman Nilagan, Associate Pastor ng FCC Manila, and I've been here for 11 years. At ako po ay part ng youth ministry. Ako po yung head ng youth ministry and also the music director po ng worship team po natin. Bawal umiyak po, no? Bawal umiyak. Isa lang po masabi ko sa FCC Manila na ang church na ito ay church ng Panginoon. Isa sa mga nakita ko po yung katatagan ng church natin. Ang dami pong nangyayari sa atin. Nagpalit-palit po tayo ng mga pastor. Nagpalit po tayo from one place to another. Pero yung puso po natin sa paglilingkod, nandun pa rin po. Yung puso natin sa pagtutulungan sa bawat isa, nandun pa rin po. And siguro yung pinaka-struggle po natin yung pandemic eh. Kasi wala po tayong means para magkita-kita, magsama-sama. At marami pong, kung titignan po natin, maraming church yung nagsara. Maraming church yung nawala. Maraming church yung na-divide dahil sa mga challenges, especially during the time of pandemic. But narito po tayo yung FCC Manila. Dahil tayo po ay people of grace, we are people of faith. Nandito po tayo nagpapatuloy. And alam ko po na
ano man po yung dumating sa atin, dahil isa po tayong pamilya, malalagpasan po natin lahat. Pandemic man yan, iba't ibang mga katuruan man na makapasok, we will always be grounded by the truth and by the Word of God. Filipino Christian Church Manila is built to serve God. We are a church that pray for one another, encourage one another, help one another, comfort one another, strengthen one another. FCC Manila is built upon God's Word. We are a church that is rooted in God's holy word. It is the foundation of our faith. We will continue to teach the word, and we will continue to preach the gospel.